Lagpas 10 piso kada litrong taas presyo sa diesel at kerosene ang inaasahang ipatutupad bukas dahil po sa muling pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. Ang babala ng DOE, posible ring magmahal ang presyo ng kuryente. Saksi si Rafi Tima. Siyam na sunod-sunod na gabi na nagpapakawala ng airstrike ang Amerika laban sa Iran. Ayon sa US Central Command, target nilang pilayan ang kakayahan ng Iran na atakihin ang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz. Ang panibagong bugso ng tensyon sa gitnang silangan ang nagpasipa sa presyo ng langis na ipatutupad sa mga gasolinahan bukas. Ayon sa DOE, pinakamataas na pwedeng iakyat ng presyo ng diesel ay 10 pesos and 68 centavos. 11 pesos and 77 centavos naman sa kerosene at 3 pesos and 65 centavos sa gasolina. We are also in talks with the oil companies to appeal to them to give discounts to our public utility vehicles and also if they can stagger the increase of this week. Na pakonti-konti lang para hindi naman mabiglaan. Parang bumabalik tayo sa umpisa na naman. Dahil dyan, mahaba ang pila sa mga gasolinahan, ilang oras bago ipatupad ang taas presyo. Kapag isinamang nakatakdang oil price hike bukas, aabot sa halos 81 pesos hanggang mahigit 101 pesos ang presyo ng diesel. Kumpara yan sa presyuhan noong simula ng gyera na naglalaro sa 49 pesos hanggang halos 75 pesos. Noong Abril, umabot sa 120 pesos hanggang halos 172 pesos ang presyo ng diesel, pinakamataas mula nang magsimula ang gyera. Ayon sa DOE, tuloy pa rin ang 10 piso kada litrong discount sa mga pampublikong sasakyan. Pero plano pa rin ng grupong Manibela na magtigil pasada. Gusto ng grupo, 2 pesos na dagdag sa minimum na pamasahe sa jeep. At least sana 2 pesos, Ma'am Susan, kasi nga yung losses pa namin noong Marso hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nakaka-recover dito. Kaya ako sana mapagbigyan tayo ng ating Pangulo kung hindi sana ito binawi nung nakaraan ay okay na po sana yung piso. Ang pasang mas dahil hindi nakikitang solusyon ng tigil pasada. Ito ay pandaigdigang problema. Hindi naman ang problema ng ating bansa ito na pwede natin ipaabot sa mga kinukuring ng ating mga hininaing. Ito po ay pandaigdigang problema. Kanya strike, hindi po ito makatutulong, hindi makapabigat pa ito sa kanilang hanap buhay at sa buhay ng ating mga katsuperan. Nagpaabot na raw ng liham sa Pangulo ang kanilang grupo kasama ang Alto Dapat Busina para hilingin na ipatupad ang naunang inaprobahang 1 peso fare increase ng LTFRB. Bukod sa taas presyo sa langis, posible ring magmahal ang kuryente. Depending on the price increase of fuel in the next few weeks, we might see an increase in the price of electricity. Similar to what happened in the past, we will be encouraging our distribution utilities to first use the cheaper fuel before using the more expensive fuel. Of course, we also encourage the public to please conserve energy such that we don't have to run the higher pricing power plants. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, maliit lang naman ang porsyento ng langis sa energy mix ng kuryente, 3% lang. Pero hindi naman daw ito ang direktang dahilan ng pagtaas ng kuryente, kundi ang gasto sa transportasyon ng coal at iba pang gastusin. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi.